Hello everyone! Welcome back to our Prof Next Adventures. Kung kayo nandito sa Intramuros at naghahanap ng panibagong mapupuntahan, I would like to invite you to visit Centro de Turismo Intramuros. Bagong bukas lang ito last June 12, 2024, pero marami na pumupunta rito, so kailangan mo mag-register at mag-antay sa oras na ibibigay sa'yo. So you only got 30 minutes to visit the whole place. So here we go, pinapasok na kami. Pwede po mag-take ng pictures at ng video at mamamangha kayo sa mga nakadisplay po dito ng mga historical artifacts at mga religious items. The Centro de Turismo Intramuros is the former site of the San Ignacio Church, kaya may mga old relics pa rito from the former site of the church. So ito, may mga makikita kayo ritong lumang baul. Kaya mapapaisip kagad kayo dun sa mga bagay na nakikita nyo dati sa lumang bahay ng inyong lola. Meron din silang mga pictures ng kung ano ang itsura ng Intramuros dati at meron din mga description na pwede ninyong basahin. Mapapansin niyo, there's a gallery na mga pictures that would present the different timelines of Manila and Intramuros. At syempre, nandyan din yung mga wood carvings ng mga saints na dinala dito ng mga Espanyol sa simbahan. Pagdating nyo rito sa main hall ay mamamangha kayo with how aesthetically designed itong Centro de Turismo Intramuros. Paglingon nyo sa taas ay makakita kayo ng isang abstract art installation that would resemble a galleon, at meron din silang mga upuan na pwede rin kayong umupo habang nanonood ng kanilang audiovisual presentation. So let's now go and check kung ano makikita natin dito sa other side. So nandito yung ibang mga religious items at yung picture kung ano ang itsura nitong San Ignacio Church na kinilalagyan ngayon nitong newly built na museum na ito. Kaya marami talaga tayo makikita at mapupulot na aral sa history ng Catholicism dito sa Pilipinas, at syempre yung history na rin ng Intramuros, how it became the center for the Spanish colonial government dito sa Pilipinas. So ito na nga, while looking around ay may nakita pa tayong mga historical artifacts that were excavated from this area. So I think yung 30 minutes that will be allotted para libutin ninyo itong museum at tignan yung mga iba't ibang mga historical artifacts is already enough. So syempre yung iba dito ay tumatagal because they're taking pictures and videos. So aside from the historical artifacts and the religious relics that can be found inside, meron din sila ditong interactive multimedia na pwede ninyong panoorin. So meron TV screen at may naka-attach na headphones na pwede ninyong mapakinggan yung music or yung nagsasalita. And then meron din sila ditong textual description na pwede ninyong i-scan yung QR code kung gusto ninyong makita online yung content. So here's some of the few pictures that I took while I was inside. So all in all, this is a great experience, especially if you are a person na gustong nakakita ng pieces of history, not just for its aesthetic value, but of course kasama na yung history na dala-dala nito. Kaya pakiusap ko lang sana for the visitors ng museum at sa mga iba't iba pang lugar dito sa Intramuros, sana aside from taking pictures and videos for our aesthetic social media post, alamin din natin yung historical value ng mga bagay at ng mga lugar na makikita rito, dahil parte yan ng identity natin as a Filipino, at para ma-appreciate din natin ang kasaysayan ng Pilipinas. So yun lamang po. I hope that you have learned something, at sana ay bisitahin nyo rin po itong Centro de Turismo Intramuros. So this is your Professor Next Door, and see you once again for our Prof Next Adventures. Have a great day ahead.